Good evening, Sir Batoto. Good evening, everyone. So, for this video, we're gonna tackle about the historical post-war unrest, which is the Moro problem. So, what's on this slide is following World War II, Mindanao faced significant socio-political instability. The Hajj Alonto inquiry in Sulu highlighted deep-sea grievances against the central government. Public sentiment and congressional pressure lead to the formation of special committee to find permanent solutions to regional arrests and facilitate national unity. So, human daw sa ikaduhang gubat sa kalibutan, dagag kagubot o kalisod ang naitabo sa Mindanao. Nga gipakita ni Hajj Alonto inquiry nga daghang more peoples ang adunay mga reklamo ug wala magbataw sa pagdamala sa sentral nga gobyerno. Tungod daw nga pagitabo guys kay naghimo ang gobyerno og special nga committee aron makita og dugay solusyon sa problema palig-on og mapaghiusa ang nasod nila. So kana siya nga solusyon good bigay na siya. Ang gabuhat ana kay si Kuan Hajj Alonto. Tas next slide is we're gonna tackle about the Alonto Report 1954, a policy paradigm shift. So, the report by Special Committee led by Representative Dumacao Alonto redefined the issue as one of integration rather than purely military pacification. It included that the government must make Muslim Filipinos feel that the Philippine government is their own and they are part of the national fabric. So, kaning Alonto report kay nagingon nga ang Moro problem kuno dili masulbad pinaagi lamang sa militar. So, mas importante nga maapil og pabati sa mga Muslim o Filipinos nga kabahin sila sa Pilipinas ug adunay lugar sa pagpalambo sa nasod. Kini nga report boy nagpausab pamaagi sa gobyerno gikan sa pakigaway ngadto sa pinag-uusa. So next slide, we're gonna tackle about academic integration sa Mindanao State University. So what on this slide? So established in 1961 by RA 1388, MSU was envisioned as a social laboratory fostering ties between Muslims and Christians. Ang core mandate ni kaya bridge the educational gap, foster leadership from within the region, and pressure cultural heritage as a vital part of Filipino identity. So, from the word academic integration no, sa MSU or as known as Mindanao State University, gitukod ang Mindanao State University atong 1961. Aron may mong lugar din nga ang Muslim o Kristiyano kay makaton o pagkinabangay. Tumong po daw niini nga mapauswag ang education sa Mindanao, makahimo mga leader gikan sa religion o magpa-reservar ang kultura isip importante nga bahin sa pagkatao sa Pilipino. Sa kinatibukan nga Moro problem, Alonto report o pagtukod sa MSU, nagpakita kini nga sa gobyerno nga musulbal ang mga problema sa Mindanao pinaagi sa pinag-iusa. Pagtatanan of education. That's all guys. Thank you so much. So next is CNI or Commission on National Integration. First is legal basis. So ang legal basis, ang CNI kay gigama pamaagi sa kuan RA number 1888 atong 1957 para para tabang nga paglambo sa mga cultural minorities labaw na sa mga lumad o Muslims. Next is scholarship. Programa ni siya sa CNI nga naghatag og mga free education sa mga Muslim students. Next and last is social aids. Naghatag ang CNI og social aids like
legal assistance and support sa mga infrastructure para mapaayo ang kahimtang sa community. Next is the economic development, the MDA. So Mindanao Development Authority or MDA kay na-establish siya by RA 3034 o 1961. Kani mo ay responsible sa pagamaog mga programa para sa economic development sa Mindanao. And second is the MRDP project or Mindanao Regional Development Project. Established ni siya on 1970s uban sa support sa UNDP. Kani mo naghimo og mayong development plans. And last is the Manhattan Report 1963. Kaning report naghisgot ni sa mga big problem nga gi-face sa Mindanao. First is land problem. Daghagaway sa mga yuta nga walay klarong tag-iya or titulo. Next is health and education. Daghang komunidad nga ang layo sa serbisyo mao nga kulang ang health services, lisod ang pag-eskwela ug daghan ang walay education. Last is transportation gap. Kulang ang mga dalan ug tulay mao nga lisod ang transportation o pagdala sa mga services sa mga lagyo nga lugar. Good day, everyone. My name is Kyle Nyo Ohelica and I will continue the reporting. Aside sa problem sa yuta, duna pagyoy mas practical nga barrier nga nag-cripple niini ng mga programs, and that was the financial backing. If you look at the comparison sa atong slide, makita ninyo ang dako kaayo nga gap. The law actually authorized 5 million pesos annually para sa CNI, which was a huge amount of money kaniadto. Pero factual, manggod nga iba ang lahi ang gi-prove lang sa Congress kaysa gi-release na gyud nga budget. By 1967, records showed nga katunga ra gyud sa budget ang nag-receive sa agency. Because of this chronic underfunding, daghang major infrastructure and healthcare projects nga nagbiyaan ug wala na human. To make matters worse, nasagulan pagyud og political patronage. Diin ang mga scholarship grants usahin nahatag easy political favors imbis nga atutun unta sa mga students nga grabe og need og naay need or naninghanglan. But digital and financial issues aside, perhaps the deepest flaw was philosophical. Doon na yung mga major mismatch sa expectations sa isig kakilid. When the government officials gikan sa Manila talk about integration, they often treated it as absorption. In essence, ang ilang underlying assumption kay kinahanglan mag-assimilate o musundog ang mga minoritized group as a Christian majority para matawag sila og fully Filipino. But for the Muslims communities, ilang identity, religion, and culture were totally non-negotiable. Dili sila gusto nga ma-observe o ma-erase. They just wanted to their distinct identity to be recognized and respected. Kining conceptual paradox naghimo og lawom nga psychological barrier nga dili basta-basta maigo sa mga ordinaryong programs sa gobyerno. Moving forward to the mid-1970s, ang gobyerno nag-decide sila o changes approach entirely. In 1975, under Presidential Decree 690, gi-abolish ang CNI o ang MDA. Ilang gi-consolidate ang tanang functions into a single
centralized entity called the Southern Philippines Development Administration or the SPDA. Lahi sa una, nahitabo kini during the martial law era, so it marked a major shift toward heavy executive control over regional development. Pero bisan pa man og nausab og institutional landscape, ang mga unresolved issues gikan sa past like land disputes o ang mga demand para sa true nga cultural autonomy ultimately contributed sa rise sa mga secessionist movements nga mi-define sa late 20th century. To wrap things up, kung katong balikan og tan-aw ang post-war integration efforts, we can see an era of genuine institutional transition. Mga pagsulay to replace conflict with classrooms and economic planning. True siya, daghan niini ang mga agencies nga fall short tungod sa low budgets, political issues, and lack of cultural empathy. Pero naghatag siya gihapon og profound history. And institutions like Mindanao State University still stand tall today as a living reminder sa maong original dream of unity through education. Thank you very much for listening, guys, and I hope you learned. Thank you.